Alright, mga kababayan at kaibigan, mga katokis, kamusta po kayong lahat? At muli, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politikal sa ating bansa. And shout out po lahat sa inyo, hindi na kayo maisa-isa, no? At sisimulan na natin ito para hindi po tayo magtagal. So pag-uusapan natin, ito na naman pong disinformation campaign o pangbobole ng bansang China sa atin, no? Ngayon po, sila po ay merong travel advisory sa kanilang mga citizen na nasa bansa daw po ng nasa bansa natin dahil meron daw pong unstable public security harassment of Chinese in Philippines. Wow! Nasaan ang evidence, di po ba? Mukhang binabaliktad po tayo, no? Na tayo nga ang hinaharas, binobole, dyan po sa West Philippine Sea. Tayo po ang target nila ng palaging pagwawarning, palaging pag-aakusa ng provocation dahil tayo po ay kaalyado ng United States. Lalong-lalo na yung ayaw alisin na Typhoon missile. Ngayon, sinasawsawan nila yung kanilang mga Manchurian candidate na mga Dutertes and their minions, no? Sumasali na po sila sa pagbibigay kunwari ng travel advisory sa kanilang mga citizen. Bakit hindi nyo pa i-recall lahat ng inyong citizen sa bansang Pilipinas? At ganun din po, eto na naman po si Harry Roque. Talagang ayaw po itikom ang kanyang bibig. Ngayon, binibigyang kulay niya po ang ICC sa pamamaraan ng pagiging anti-black or pagiging racist or discriminatory sa mga African people. No? Mamaya mababasa po natin yan sa politiko at ganun din po ano ang sinabi ng ating gobyerno tungkol dyan sa travel advisory ng mga tsekwang sinungaling. Okay? So simulan na natin, no? Ito po sa ulat ng GMA News Online, mga kababayan. China tells citizens of unstable public security, harassment of Chinese in the Philippines. O ayan daw po, no? So sabi nila dito, maging aware kayo, no? In the advisory posted on the Chinese Embassy's website in Manila, Chinese citizens already in the Philippines or about to travel to the country were told to 1. Keep a close watch on local security situations and step up safety awareness and emergency preparedness. Minimize non-essential outings and stay away from political gatherings or crowded venues. While complying with local laws and regulations, always also remain vigilant against potential security traps and schemes. Considering the recent unstable public security situation in the Philippines and growingly frequent harassment of Chinese citizens and businesses, witnessing more frequent occurrence of political assemblies, protests, and demonstrations nationwide, Chinese citizens and businesses in the Philippines are faced with higher security risk, sabi po ng reminder. Ay, ang galing naman, no? Sino po ba ang nagpo-political gatherings? Sino ba yung mga nagpre-prayer rally? Ha, mga kababayan? Di ba mga kakampi yung mga Duterte? Ha? Tapos babalik ta rin ninyo, public security, saan? Sino yung mga nangingidnap ng mga Chinese national sa bansang Pilipinas? Di ba mga kauri nyo rin? O marami pong report dyan ng kapulisan. Sila nagbibiktimahan. Sila, no? Mga binibiktima nila, mga sarkapwa nilang mga inchik. At higit sa lahat, ang mga citizens na hinuhuli ng aming otoridad, ng aming kapulisan, ay ang mga citizen ninyong mga kriminal na nakapunta ng Pilipinas. Ha? Tulad ng sa Pogo. O, di ba? Sino ang karamihan dyan, majority of the owners of Pogo? Sino ang mga sangkot sa mga illegal drug trade? O tapos tayo ang babalik ta rin
Sila pa ang may kapal ng muka na magbigay ng travel advisory sa Pilipinas. Hinaharas daw yung kanilang mga citizen. Meron ba? Meron ba? Meron bang publicly nag-gather para iharas ang mga Chinese businesses? Eh di sana nagreklamo na yung mga Chinese association, lalo na yung mga nasa Binondo. Wala naman. Alam nyo anong ginagawa nitong China na to? Itong Chekwa na ito? Nambabaliktad. Kasi hindi kinakaya ng Manchurian candidate nila na magtagumpay sa disinformation campaign na nais nilang gawin sa Pilipinas. Tingnan nyo yung mga kakampi ng Duterte, di ba? Yung mga vloggers, influencer nila umamin na mga fake news sila. O anong sabi ng China? Sayang yung binabayad natin. Tayo na lang. O ayan, sinimulan nila. Biruin nyo, wala naman silang pruweba. Wala nga kayong na-cite na example dito eh. Ulitin ko, karamihan sa report ng PMP na nangingidnap ng mga Chinese nationals ay hindi mga Pilipino. Kapwa din nila, mga inchik, sila nagkakakutsabahan. E di ang gawin nyo, i-recall lahat nyo ng nationals ninyo. Kayo ang nambobole. Nambobole kayo sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon ba naman, pati sa bansa, sa loob ng bansang Pilipinas, nang bobole kayo? Ang lakas nyong mambaliktad. Tarantado talaga itong mga Chekwa na to. Dapat sa palasyo, kasama ang DFA, ipatawag yung ambassador nila, si Wang whatever his name is. Biruin mo, ang sama ng imahe nito sa international community. Hopefully, hindi maniwala dito yung mga ibang turista na pupunta sa bansa. No? Ang laking kasiraan sa bansa natin na sinasabi may unstable public security? Really? Nasaan? Saan sa parte ng bansang Pilipinas? All over the Philippines? Uulitin ko, ang mga nagrarally doon ay mga Manchurian candidates ninyo, mga tao ninyo, tapos i-blame ninyo sa administrasyong Marcos. Din na mo. Tapos hinaharas daw yung mga inchik. Sino bang hinaras? Yung isang inchik doon na vlogger ninyo, na journalist daw siya? O yung mga tao ninyo na pumunta sa TRICOM. Di po ba? Nakakapag-init ulo eh. O, ano po ang sabi dyan ni Yusek Castro ng PCO at Palace Press Officer? Ito po, pinalagan niya. Ang kanilang mga travel advisory is just a normal cultural functions of China. At we can assure China na hindi po tayo nagtatarget ng particular nationality or particular national para iharas. Correct, I agree. Ang tanging layunin dito ng China ay siraan tayo globally. Kasi gumaganda ang turismo natin eh. Maganda ang imahe natin sa international community. Maraming gustong makipag-partners, lalong-lalo na sa military natin. Di po ba? Maraming gustong tumulong sa atin. Ayaw nila yun. Gusto nilang siraan na, wag kayo dyan. Ihaharas din ang inyong mga citizen. Ay, hindi po. Kami ay mga mapagtanggap. Kami ay mababait. May mga ilan dyan lang na mga ulalo, mga ahas, mga patay gutom. Kaya dito tulungan natin ang ating gobyerno. I-debunk natin ito. Mag-cite kayo ng example, yung freaking incheck, na kung saan hinaras ang mga businesses, ang mga Chinese nationals. Kayo nga ang basto sa aming bansa eh. One time nung nandyan ako, nagbakasyon ako, dyan sa SM Mega Mall, may isang turistang inchik. Doon siya dumi-dumi. Sa publicly, dumudumi doon, nakakahiya. Tapos, nagpunta ako ng Harrison sa isang restaurant dyan sa loob ng mall, sa Harrison. Ang daming Chekwa, mga unruly, mga bastos. Akala mo pag-aari nilang ang bansang Pilipinas. Ang sarap nga pagbubuhulin eh. No? Tayo ang binabaliktad. Tinatarget nila ang global stage para mapasama ang bansang Pilipinas. Nek-nek ninyo. No? Kayo ang mga bastos, kayo ang mga walang good moral character. Ano pa ang sabi ni Yusek Castro? Tandaan po natin, lahat po dito ay welcome. Except po, of course, kapag gumagawa po ng krimen, i-implement po natin kung ano po ang batas. Correct? Correct? Ano rin ang sabi ng DFA sa mga turista, Bureau of Immigration? You have to respect and obey our law.
Kung hindi kayo marunong sumunod sa aming batas at respetuhin ang aming batas, may kalalagyan kayo. I-deport kayo, parurusahan kayo. Pero yung iharas kayo, no way. Gustong-gusto nga namin yan kasi turismo yan economy yan. Pero ang gusto ng China, siraan ang ating ekonomiya. Sirain ang imahe natin globally by sinasabing hinaharas ang inyong citizen sa bansang Pilipinas. Magpakita kayo ng proof. Kayo ang nanghaharas sa amin sa loob at labas ng bansa namin, mga gunggong talaga no? Di ba? Now, punta naman tayo dito kay Roque. Itong si Roque, pinaparatangan po ang ICC na anti-black. Racist daw ang mga ICC, if I will take that word, na anti-black, na mga anti-African people. Parang ganun po, dito po sa politiko, mga kababayan. Roque claims ICC targets Rody Duterte to shed anti-black reputation. Kaya daw tinarget at hinuli si Digong para naman daw mapagtakpan yung pagiging anti-black nila na reputasyon. Wow! Ganun pala mga kababayan, no? Kumbaga itong ICC, ginagamit si Digong para sabing hindi sila racist, hindi sila anti-African people, hindi anti-black. Nakakahiya talaga si Roque. Bakit po nasabi ni Roque yan? Ito po, former Duterte spokesperson Roque has accused the International Criminal Court of being overly determined to arrest and prosecute former Philippine President Rodrigo Duterte not purely for justice, but to repair its damaged reputation of being anti-black. Sinabi na nga ni Duterte at ni Kaufman, yung legal counsel ni Duterte, na hanggat maaari, huwag kayong magsalita. Si Roque, hindi mapigilan Ito ba ay legal opinion para kay Duterte? Ito ba ay aprobado ni Duterte na sinasabi ito malaking akusasyon to mga kababayan. Malaking issue ang racism. Malaking issue ang discrimination. Tapos ginagamit niya ang mga blacks, ang mga African people. Alam ba nila yan? Alam ba to ng kampo nila Sara Duterte na nagsasalita siya na minamasama niya ang mga ICC people? Alam ba ito ni Sara Duterte? Mayroon ba siyang kumpas dito? O biruin mo yan Akala niya ba makakatulong ito kay Duterte? Nako, ihirap nito mga kababayan. Sabi niya pa dito, Roque now seeking asylum in the Netherlands claim that the ICC is under immense pressure to prove it is not biased against African nations. Nagdaldal talaga. I was told by the African Union that they were really at the brink of withdrawing from the ICC as an entire bloc. Roque revealed in an interview with Attorney Karen Jimeno. They felt there was a clear bias against Africans, against black people, because the ICC was only investigating and prosecuting individuals from Africa. Ay, hindi po totoo yan. They sent a warrant of arrest to Putin. They sent a warrant of arrest to Netanyahu. Yun nga lang, hindi nila mahuli kasi bakit? Alam nyo na. Powerful yung mga tao na yun. Nagkataon lang itong mga nasa African nation, sila ang nahuhuli. Ibig sabihin, selective. At the worst is racist. Ang ICC, naku Roque, malaking yan. Hindi makakatulong kay Duterte ito mga kababayan. No? Baka pagalitan pa si Duterte dito, wala namang kaalam-alam yan. Yan ba pinapaalam niya kay Digong? Di ba nakiusap na nga yung matanda as much possible, do not talk? Kahit na ano pang tungkol sa related sa kaso sa akin pagtatanggol mo, wala na yung magagawa We have to follow the rule of law, the course of yung proceedings. Hindi ito, out of the blue na po ito. Hindi na po ito tungkol sa kaso kay Digong. It is about racism, discriminatory, the prejudice, being a prejudice of the ICC. Bakit lang daw puro blacks, puro African people ang pinaprosecute? Ganon. Bakit hindi mo alamin? Hindi ka mag-research. Di po ba? Bakit puro African leaders? Di ba? They needed to try someone else other than a black person.
and that turned out to be Rodrigo Roa Duterte. Feeling niya, mga kababayan, natutulungan niya si Digong dito sa mga statement niya. Ito, direct assault to the ICC. Grabe mga kababayan, no? Sabi niya pa dito, critics have long pointed out that ICC's case docket has been overwhelmingly filled with African leaders, spewing allegations of racial and geopolitical bias. I'm sorry to correct you, but it's not just a huge chunk, it's only Africans. Ay nako, delikado. Nothing will ever happen with that, even if there's a warrant. There's no way they can surrender Putin. O, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. What about Netanyahu? No, Israel will never surrender him either. O, diba? Eh anong ginagawa ng mga African people about their leaders? Are they protecting their leaders or not? Ayun lang dapat mong suriin muna, Roque, before ka nagdadaldal, nakakahiya. Ha? Ito pa sabi niya, Roque further alleged that the US has actively worked to discredit and weaken the ICC, especially after it issued a warrant arrest for Netanyahu. According to record, the ICC sees Duterte's prosecution as a matter of survival. Really? Ganon? Kung ako sa Netherlands, mga kababayan, patalsikin nyo na yan. Oo. He is just a can, an empty can, yapping and yapping. Oo. Napakasama niyan tao napakasama kung tatanggapin nyo pa na asylum yan. It will not benefit you, meaning you are accepting people who are liars, who are inventing stories. Yan po, no? Grabe mga kababayan, ano? Nakakahiya si Roque. Akala niya makakatulong kay Duterte ito? Baka lalo pang mapasama si Duterte at baka hindi alam ito ni Digong na nagdadaldal sa dyan tungkol sa being racist, prejudice ng mga ICC. Diyos mio, Roque. Binuka mo na naman ang bibig mo eh. Talagang hindi makapagpigil ang puganting ito. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.